This is the 2023 Subaru Forester 2.0 and nais ko munang pasalamatan ang Subaru Philippines for lending us this exciting crossover SUV. Sa lahat ng information na kinakailangan mo, kaswabe, nandiyan lang sa description below, and sa lahat ng Subaru reviews natin. The unit price is 2,168,000 pesos. Special thanks nga pala sa Bass Fam Studio dito sa Mexico, Pampanga. Of course, we all know the WRX na nasa higher ladder segment kasama ang mga legendary and iconic JDM sports car na ang predecessor niya for the first edition is the Impreza. Bakit ko sinabi yan? Dahil yung nasa likod natin na SUV kaswabe ay isang Impreza concept noong 1995 sa Tokyo Motor Show. Kulay green ang pinakaunang unit production niyan and Striga ang name, hindi pa Forester. Pero when it comes nga pala noong 1997 and 1998 para sa market ng Japan and America, last minute ginawa nilang Forester ito. Sikat lang naman ito sa pagkakaroon ng 5-star rating when it comes sa crash test, kaya trustworthy ang safetyness nito. And ang maganda pa niyan, low center of gravity kaswabe, maganda ang ground clearance, very roomy ang iyong greenhouse, yung seating position mo, very upright, and ang inaasam-asam ng lahat, maganda ang visibility nito kaswabe. Unit sold buong mundo ay umabot na ng 4.5 million. Kaya on this video, i-check natin bakit nga ba nangyari yun? Ano ang mga exterior details nito, interior features, then after that, let's get behind the wheel para alamin natin ang kanyang dynamic performance and emotions. Kaya naman kaswabe, let's begin! Did you know kaswabe, if properly maintained ang iyong Subaru Forester, it can last up until 400 to 500,000 kilometers. Kaya naman kahit anong sasakyan yan, kinakailangan alagaan mo at ipa-foil mo na sa shop namin sa S5S. Lahat ng klase ng material at kulay, kayang-kaya namin yan. Naipasok ko lang naman. Starting dito sa bonnet natin, it has that very strong lines, and pagbaba natin, this is your signature front grille. This is the 6-star emblem. You have front camera, has that bird's eye view na 360. Very impressive na ground clearance na pwede niyang itackle maski anong terrain kasi nasa 8.7 inch. Ang standard ay 7 inch lang kaswabe. Talking about the fog lamps, magkaiba yung housing nila and decoration kasi this is a mild update when it comes sa 2023 na year model. Talking about those main beam headlights, paborito talaga ng mga Japanese automotive na ala Japanese character yung kanilang LED DRL, but the craziest thing rito, it has that auto steering sa main beam headlight and auto high beam assist. Next detail naman tayo. Side profile, let's talk about the wheels and tires. This is 18-inch Bridgestone tires, metallic finish, two-tone ang kanyang concept. Then this is McPherson. Doon naman ay double wishbone. Of course, sa wheel arches, meron tayong black cladding, brushed aluminum power folding side mirrors, turn markers, meron kang 360 na camera na naka-surround, chrome door handles, smart entry nga pala ito pag ang key fob nasa bulsa natin. This is your roof rails. Pag binuksan mo, meron kang mararamdaman na firmness and tightness. Kumbaga may pagpigil kilala naman natin ang Subaru when it comes sa kanyang safety. Inisip nila pag may nakapark kang katabi, baka pumitik yung pinto sa second row and first row. So, well, ganitong klaseng application yung ginawa nila. So, this is your fuel door cap. Next detail naman. You have the spoiler, integrated na brake lights, wiper, na dapat nandito na lang sa ilalim ng rear spoiler para mas clean looking, C-clamp na mga rear tail lights. Ang enhancement na gusto ko lang mangyari dito, sana naging LED na lang ang ating reverse markers and turn signals. Exhaust pipe is here, Forester EyeSight 4.0 because 4th generation ito, yung driving assist technology. And dito naman sa side is yung symmetrical all-wheel drive na font. Electric tailgate, press mo lang yan, it will open. Okay? Behind second row, you get 762 liters of space. Pag finold down mo naman, dahil kinalabit natin yung mga switch, total is 1,957 liters of space. Ang nakakatuwa pa rito, kung hindi pa enough, yung pag-carry ng mga stuff natin, meron pa sa ilalim. Pero ang nicest and special features pa nito, it has 7 hooks na wala doon sa other crossover SUV.
2 on both sides. Doon, dalawa, dalawa, dito isa, and each hook na nasa roofliner natin can carry 6 pounds, and 6 pounds, enough na to para bitbitin niya yung mga boring na two-wheel drive crossover SUV. Plus, we have the tonneau cover. Tapos na tayo rito, check naman natin ang kanyang powertrain. Inside the ribcage of this Subaru Forester is a 2.0-liter flat 4-banger naturally aspirated engine, 154 horsepower and 196 Newton-meter of torque. Ang 0 to 100 niya, well, pagkukunin lang naman natin, the time is 11.8 seconds with a top speed of 193 kilometers per hour. 7-speed linear-tronic CVT transmission, all-wheel drive. Ang towing capability naman ay 4,120 pounds. Next feature naman tayo. Kaswabe, welcome sa ating backseat. And first impression natin, very roomy ang ating backseat compared sa mga crossover SUV. Halos umabot ng 1 kilometro ang spacing ng tuhod ko papunta sa ating driving seat position. Kung sa iba, meron kang seat pocket na nag-iisa, well, dito ibahin mo kasi 3 ang ating lalagyan. Meron kang for large documents, medium, and small. Oh, di ba? Saan ka pa? Meron kang 2 airflow, USB, Type A. Hindi naman masyadong tall yung platform sa gitna. Armrest ng application, and napaka-komportable na mga seats. Meron pang plastic, halatang bago, di ba? Sa side shield natin, two-tone. This is gray yung kulay na meron siyang white stitching, C-shape na door handle, grab handle dito, then hook, LED na map lights. Then, hindi lang panoramic yung ating sunroof kasi kalahati lang, parang 1.5. Pag inopen mo, yan, mas nagbibigay ng liwanag and for adventure na vibes. We are done here. Doon naman tayo sa first row seating. Kaswabe, welcome sa ating driver cockpit, and this is another day because doon sa area na pinag-vlogan natin, merong mga construction works, napakaingay, maabala tayong lahat. And mapapansin nyo, wala po tayong balbas ngayon. So swabe, sign out muna dahil nagkaroon tayo ng shoot ng movie yesterday. Kasama ko yung mga Japanese actress and of course Filipino actor katulad ni JC De Vera, actor tuloy, nabulol pa no? So that's why hindi kinakailangan yung balbas natin. Tiis-tiis pogi muna tayo. Anyway, ang vibes dito sa driver cockpit natin, it is super techy dahil napakaraming pwedeng pindutin dito. Left side, right side, ang dami mong pwedeng tingnan. Bakit ko sinabi yon? Parang eroplano. Hear me out muna, kaswabe. Naalala ko nung kapanahunan ni Katy Perry, flight attendant tayo niyan. Siyempre, ang subject natin ay isang mga Airbus, di ba? Yung mga propeller na eroplano, yung lagi nyo ring sinasakyan. Ngayon, dun sa cockpit, napakaraming toggle switches, maraming pwedeng pakialaman doon, maraming luwi-liwanag, nag-glowing lights, mga illumination, indication. Ganon na ganon ang vibes ng ating Subaru Forester. Depende na lang kung anong klase ng feedback yung ibibigay mo. Pag nasanay ka sa mga minimalist, like there's so many monitors na ngayon sa mga automobile, tapos nandun na yung settings, malamang dito magiging busy sa utak mo to. Pero pag mga first time driver naman, kunyari bibili ka ng bagong sasakyan, I think matatanggap mo naman. Well, nasasabi namin yun because we as reviewers, syempre nahahawakan namin yung iba't ibang klase ng mga sasakyan. Tama? Isipin mo sa isang taon, halos umaabot ng 200 to 250. Ganyan karami ang nahahawakan nating sasakyan. It is super techy, pero at the same time, ayun nga, a little bit crowded siya. There's so many temptations sa peripheral vision natin habang nagdadrive. Bago tayo mapunta sa mga monitors, nandyan yung tinatawag na feature ng coin holder. Napakaliit lang nito na feature pero nakakatulong rin. Ibig sabihin, sabi ng Subaru, you have to help others para meron ka na nakastore dito, madali mong kukunin. Center console, meron lalagyan dito sa center armrest natin, which is, this is a squishy material. Pag binuksan mo, meron kang coin holder or coin storage. Kasya rito yung piso, 5 piso, 10 pesos. Yung 20 pesos, hindi nga lang bitin yung space pero you can still put it here. Ang next feature naman ito, yung headrest. Alam natin yan, pwede mong i-adjust ng paangat and pababa. Pero ito, you can lean it forward. Okay? Pag nilin mo ng forward ito, kaswabe,
Hindi ko lang alam kung paanong posture ang kinakailangan dito. Is it ganito? Kaya lang pag, alam mo na, nagkaroon ng collision, wag naman sana, of course, patay, bali. O baka ganito yan, pag yung height ng nagda-drive or pasahero, nakaganyan. Hindi ko alam eh. Pero tanong natin sa mga Subaru friends natin and sa Subaru Philippines, kukuha tayo ng information, lagay na lang natin sa description. Yung seats are very comfy, perforated ito, but it is not ventilated and warm seats and it doesn't have any lumbar adjustment. Yun lang. Dito sa center console, we have the press switch para makita mo yung surround camera natin na 360. Nakakatuwa kasi it has that 2-dimensional viewing and 3D dimensional viewing. Ayun, naging redundant na ako doon. Anyway, pag 3D kaswabe, yan. Pwede mong i-360, i-press mo lang, then umiikot ang ating camera. Yan, hindi lang siya ganun ka-liquid, para siyang may pagka-anime ng konti. Pero accurate naman yung angle natin once na binuksan mo yung ating mga side shield, kung anong pwesto ng camera mismo, yun yung nakikita dito. Pag 2D lang, daming angulo ang pwede mong makita ng malapitan. Dito sa side rear corners natin, you can see it. Then sa harap, meron siyang split screen. Ibig sabihin, nakikita mo yung mga nasa front aprons natin kung anong klase ng obstruction ang meron doon. Ang next naman yan, you have the dial knob dito sa center console, which is the X mode, para sa different experience on-road or off-road. Pag pinakailaman mo to, hindi lang siya nasa isang designated area. Dito sa third monitor natin lalabas and dito sa gauge cluster. So pag tinwist natin yung knob, pwede pang snow and dirt, and yung sumunod naman, pang mud. If you will engage, pag normal na, you have to press this. Then yung auto vehicle hold, nandito rin, and even the e-brakes. Pag gusto mo naman i-manual, of course, nakagawian as mga standard crossover SUV, tilt it left. Pero the great thing about this, full-time na manual mode tayo, but you have paddle box. Yun ang malupit. Even though this is a family crossover and exciting SUV, it has that performance level pa rin. Did you know, kaswabe, na standard sa lahat ng mga Subaru vehicle na meron tayong aluminum with rubber details sa ating pedals, which is sa iyong crossover SUV, boring lang ang mga pedals. Next notable feature, kaswabe, eto na ang pinaka main event natin. This Subaru Forester has 3 monitors and 4 column. Yan yung sinasabi ko sa inyo again na super techy siya. Unahin natin sa infotainment system, okay? Bluetooth, USB, application, radio, syempre yung 360 camera and settings. Yun ang pwede mong makita rito, and even kung ano yung oras, yung radio station mo. But sana inilagay na lang nila yung home button and back button doon mismo sa touchscreen natin, because pag nag-browse ka rito, yung una pinapakailaman ko siya, sabi kong ganun, nasa na ba yung home button nito or yung back? Yun pala, nasa ilalim siya. Well, kitang-kita naman, pero hindi mo kasi expectin pag sinabing touchscreen, lahat ng mga kinakailangan pakialaman nandun na sa monitor. Doon lang ako nagkamali. Then yung third monitor, nakakalito lang ng konti kasi meron kang orasan dito, meron ka rin dun orasan. Okay? Even the outside temperature, sobrang init. Actually, yung camera natin biglang nagta-turn off kanina. Pero lahat naman ng eyesight settings na indication nandito. So paano mo yan iba-browse? Ang ine-expect ko sa steering wheel, nasa right side siya, pero nasa left side pala. So we have info. Pag pinrest mo, yan yung eyesight settings natin. Ang cool thing dito, you can see the Subaru Forester, which is, alam ko sa standard din ng mga Subaru lineup, kung ano yung sasakyan mo, yun rin yung nakalagay na icon. Pag binrake mo, automatically, meron doon na mga lights. LED natin naka-open. Pag high beam mo rin or nilow beam mo, or binuksan mo na lang yung main headlights natin, makikita mo rin doon. So, nandyan yung rear collision natin sa likod, blind spot monitoring, then yung forward collision or front collision avoidance natin, lane keeping, and yung auto high beam assist, nandyan lahat. Pag naka-green, of course, it is engaged. Pag hindi naman, ibig sabihin, common sense na yon, hindi siya naka-turn on. Pag pinrest natin ang info, makikita pa natin yung settings ng symmetrical all-wheel drive, or kung naka-engage siya, yung angle, then again, meron ka na naman angle and gaano kabigat yung pagtapak mo sa ating mga pedal for acceleration percentage.
nandun ka swabe. After that, remaining fuel natin, average fuel consumption, calendar, meron ka, and sunod-sunod, ayan, napakaraming indication. Ang next naman yan, dito sa ating gauge cluster, meron kang standard dito na speedometer and tachometer, pero doon sa gitna nga pala, meron kang mga various column, magkabilaan, taas and baba. Hindi ko na iisa-isahin to kaswabe kasi baka malito ang aking mga brain cells. Basta marami siya rito, kailangan mo lang talagang aralin. Going naman dito sa left side, you have 8 switches dito, which is nandito yung eyesight para i-on or i-off. Depende kung ano ang pinaka-preference mo sa buhay. Yung tailgate and yung traction, auto brake stop, meron tayo. Yung steering assist natin para doon sa main headlight. Pag gusto mong kumabig ka, sumasabay yung ilaw, nandito pa rin yung settings natin. And lastly, nandito yung press switch para sa ating blind spot monitoring, which is very powerful yung ating side mirrors kasi yung detalye nito, kitang-kita mo talaga lahat ng indication pag nag-hazard ka, pag turn ka ng kaliwa or kanan, nandito lahat. Ayan o, magkabilang side sila. Swabe, hindi pa tayo nagtatapos dahil nandito pa ang steering wheel natin. Sabi ko sa inyo busog-lusog talaga to. Andito ang adaptive cruise control. Then of course, you have the adjustment para sa speed natin. Or kung gusto mong short range or long range yung sinusundan mo ng automobile, depende sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Yung sa steering wheel, pag gusto mong magkaroon ng auto maneuver, pag sinusundan niya yung mga linya sa on-road, pero hindi pa rin autonomous driving ang ginagawa ng Subaru Forester, na lalahanin pa rin natin ang safety. Kaya always be attentive pag nasa road tayo. Para doon sa ating eyesight na monitor, nandito yung settings natin, yung source for the radio, paddle shifters, mga lever natin. Pag gusto ko magkaroon ng enhancement, sana yung sports mode niya, iisa na lang yung designated na button. Kasi nakakalito pwede kang magkaroon ng redundancy dito. Hindi mo masyadong malaman kung naka-individual ka ba or sport, which is small letter lang yung nag-a-appear sa gauge cluster natin. Pag iisang switch lang, at least nag-alternate sila kung sports or individual, yun lang naman ang aking problema. Okay? So, kaswabe, natapos na tayo rito. Iparanas ko naman sa inyo ang ating test drive dynamics. Kaswabe, we are driving the 2023 Subaru Forester. But this video is brought to you by Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Mainit lang yung panahon ngayon, hindi lang tinted yung Forester natin because this is for test drive purposes. Yan na, green lights na. Let's go! Alam mo, every time na nagmamaneho ko ng Subaru vehicle, talagang yung pakiramdam ko napakaginhawa kaswabe. And yung confidence level nag-iiba talaga Although this doesn't have the capabilities of WRX and BRZ, family-oriented yung SUV na dala-dala natin. Pero yung pagkakaroon niya ng symmetrical all-wheel drive coming from the Subaru Global Platform na super ganda, superior yung handling and stability. Kasi yung nakaraan kaswabe, alam mo, pumunta ako ng Cavite,
Maraming mga turns, elevated area, downhill. Alam mo, balancing yung sasakyan natin eh. Pero pagdating sa speed, it is not abusive, kaswabe. Again, it is not lethal. Hindi ka mapapa-wow dito na wow, ang bilis nito parang nakaka-overtake kagad ako Hindi siya ganong klaseng sasakyan, kaswabe. I mean, pwede kong ipaliwanag dito, capable siya being jack of all trades. Very tactical pag minaneho natin kasi ang dami niyang equipment. Parang katulad ng mga SWAT team, di ba? Naka headgear, may smoke grenade, flashbang, grenade, rifle. Ito naman, ang dami niyang indications yung mga red alert and green alert na notice. Sa eyesight feature niya, may lalagyanan ka ng barya dito. There's so many switches here. Meron kang sunroof, di ba? Ano pa? Yung mga auto vehicle hold natin, auto braking hold, countless, super countless, kaswabes. Main beam headlights, meron siyang auto steering, merong auto high beam assist. Wala ka nang hahanapin pero ang it feels good talaga, and yung confidence level mo magbabago kasi alam mong 50-50 yung power distribution niya. Pero symmetrical all-wheel drive tayo. Pag nagkaroon ng slippage, aasahan mong safe and very magiging stable tayo. When it comes naman sa NVH natin, ang ganda ng sealant sa mga side shield dito. And I'm a great fan and big fan of 4-banger, kaswabe. Alam niyo naman, mga Porsche na dinadrive natin, sobrang tahimik nito. Pero ang enhancement na gusto kong maibigay dito, kaswabe, is magkaroon siya ng equipment for turbo. Kasi bitin talaga sa power ito. Marami naman mas matindi ang performance sa kanya sa Subaru lineup. Pero kahit papano siguro kinakailangan Ang hirap lang mag-overtake coming from the elevated areas. Yung nagka-VT ako, siguro pag STI, yon mas maganda, di ba? Pero ang inaasam-asam lang rin ng lahat, alam mo, very roomy dito sa ating interior cabin. And tama sila, hindi naman ganun kakapal yung pinaka body shell nito, but the visibility, it's very great, very marvelous. Lahat nakikita mo, even dito sa ating mga side mirrors, indication ng side mirrors natin, maganda. Yung manibela, maganda yung treatment sa kanya, the brakes are good, yung auto braking niya, naranasan ko na rin. Hindi naman tayo babangga. Kumbaga may pagkakataon lang minsan na biglang tumawid, talagang i-alert ka niya. All alerts are not annoying, kaswabe. Let's change this to sports mode. Ito yun. Let's see. Pwede ka pang mag-browse sa Facebook while stepping on the pedal for the hard acceleration. Pero hindi nga yun. Hindi yun yung specialty, kaswabe. Pero again, the balance is pretty good. Marirecommend ko para sa mga mahilig sa adventure na kasama ang family. Kasyang-kasya lahat. Performance para sa family orientation is very great, kaswabe. Okay? So that's it. Sinamarize natin. Abangan nyo, may mga WRX wagon pa tayo, Outback, and yung Crosstrek. So subscribe para malaman mo kung ano ang klase niyang pwedeng ibigay next time. This powertrain is a 4-banger 0 to 100, nasa around 10 seconds, kaswabe. Pero again, this one is very tactical. Marami kang pwedeng maasahan dito sa sasakyan na to. Hindi lang ang usapan ay bilis. Kumbaga yung ginhawa ng pagdadrive and yung confidence, reliability, superior handling, 'di ba? Yung pagiging stable niya, yan ang pwede mong makuha. The engine roars, 4-banger. Yan. Damping system is very nice. So, kaswabe, Air Spencer binabati ko. Please get some merch para makuha natin ang optimal level ng ating channel. Hit the notification bell. More power in Subaru performance.